Okay, shout out po sa ating mga manunood dyan, sa ating mga subscriber. Sabi ko nga, yung mga datihan at saka yung mga bagong pumasok, marami pong salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Sulitin nyo na po pag-subscribe po sa ating YouTube channel ngayon. Pindutin nyo na po kaagad ang subscribe button na yan at saka paki-like tong video na to. At mas maganda siguro kung matapos ninyo itong video na to. Kung po pwede lang naman matapos kasi may gawan ko lang reaction itong itong reporter ng ABS-CBN at saka itong GMA7 na itong si Ana Domingo at saka itong si Ivan Mayrina na siguro itong mga reporter, no? Kagaya rin sa atin, di ba? Kapag nagtrabaho tayo kung sa kahit anong trabaho, magtrabaho tayo nasa tayo sa kasambahay. Kagaya sa aming trabaho namin ito, kasambahay. So, hindi natin maiwasan na magkapagkwentuhan tayo kung ano ba nangyari nito sa mga trabaho natin. Halimbawa lang, kung nasa opisina ka, yung mga boss mo, mapagkwentuhan nyo yan eh. Kami nga dito yung boss namin, napagkwentuhan namin dito sa kapag nag-ipon-ipon ba, siguro ito mga media, ganun din. Ganun dito ang nangyayari sa mga media. Kasi itong si Claire Castro, hindi naman ito nila boss. Dapat ang boss nito ni Claire Castro, ang mga media. O, di ba? Mamaya, pakinggan niyo yung kay Ana Domingo na interview kay Claire Castro na sobrang nanggalait ito itong si Claire Castro. Noong narinig lang itong pangalan o apelyido ni Mayor Magalong. At isa pa, tinanong siya dito, ayaw niya sagutin kasi. Pasok ko yung video. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former Executive Secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po bang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba nababiolate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Di ba? Ayaw nila sagutin itong si Ana Domingo ng ABS-CBN. Hindi ngayon, anong gagawin ko dito? O kung hindi, ano ba talaga? Tinanggal ba si Bersamin? Sinong nagtanggal? Ayaw sagutin eh. Kasi nagkausap nga daw si Bersamin at saka itong si Bongbong Marcos nagkausap. Hayaan na lang natin sila. Di na-insulto siya doon. Nung sinabi ni Ana Domingo na hindi namin itong hayaan kasi kami naman, taxpayer kami. Alam nyo,
kapag ganito kasi ang klaseng press briefing ang pupuntahan ninyo, siguro ito mga reporter na to, no? O bago yan sila sasalang doon sa press briefing, ano na naman kayo kasinungalingan ilalabas ni Claire Castro ngayon. Ganon siguro yan, no? Imbento ko lang to ng ano ba, ng sasabihin ba na. O pagkatapos naman, tapos na kayo sa press briefing, sus, ang layo ng sagot niya, no? Grabe talagang, ano pa rin niya, yung bubuntunan pa rin niya, mga Duterte. Kasi madalas naman to eh. Madalang lang tong kanyang press briefing kapag hindi si Duterte ang kanyang bubuntunan ng kanyang inis, kanyang galit. So, ang mga media, siguro itong mga media na to, nakikita ko talaga sila, saan man mga kumpul-kumpul yan na doon, laman to si Claire Castro. Kasi, bantayan nyo, itong mga media ngayon na magtanong kay Claire Castro, talagang sagad sa buto na magtanong eh. Kasi nakikita kasi nila, sila pa kaya nandoon, sila ang tatanong, sila ang dapat bibigyan ng explanation na maganda, explanation na tama doon sa tanong nila. Kaya lang ilihis eh. Tayo pa kayo nanonood, sobrang inis nito kay Claire Castro. Kumukulo na ang mga ano natin, ang ating mga dugo nito pag narinig natin tong ano na to, yung mga sinasabi nito ni Claire Castro. Di ba pagka na nagtatanong dito kay Claire Castro, parang ano siya tama ba itong sagot ko? Tama ba yung basta ako dito, nainis ako sa inyo. Mayroon naman halata naman na nainis siya. Itong reporter ng ABS-CBN, hanga ako dito pero mas gusto ko tong si Ivan Mayrina magtanong. Kasi lagi talaga to siyang kumbaga nanungkit ka ba? Laging may sapul talaga siya. Tatamaan talaga to si Claire Castro. Inamin naman ni Claire Castro yan Mas mahirap daw ang mga tanong nito ni Ivan Mayrina. At sino pa yung isa? Mayroon siyang binanggit na isa. Pero talagang sinabi niya yon na ang hirap nga daw magtanong nito ni Ivan Mayrina. Hirap nga daw siya minsan sumagot nito kasi hirap ang mga tanong. Kaya siya napag-isip daw siya kung ano isasagot. So ito yung kay Ivan Mayrina. Tingnan nyo. Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. Pahiya siya nito, no? Sunod-sunod na talagang pinipit-pit itong si Claire Castro sa mga media. Una, no, nakarang araw yun nakarang araw ko yan kay Ivan Mayrina. O di ba? Hindi siya makatingin sa mga media na nagtatanong sa kanya na bang parang nasundan siya. Bakit nga naman sobra kang galit dito kay Amy Marcos? Di tinanong siya. Alam ba, sa'yo lang ba to o galing talaga sa palasyo yung mga sinasabi mo? O di ba? Grabe, hindi natin maano siya, yung mga, ano ba tawag nito? Ang hirap niya si Claire Castro ngayon, nasa sobrang kanyang pagkasipsip dyan sa Malacanang, kahit na mali na yung ginagawa ni Bongbong Marcos, sige pa din siya. Matatawa ka na lang talaga dito kay Claire Castro talaga. Kay itong kay Domingo, narinig lang yung apelyido ni Magalong. Umulbo na agad yun. Nag-iba yung mukha niya, nag-iba yung niya. Tingin niya sa mukha na nakasimangot na siya bigla. Dito sa reporter na itong ABS-CBN. Tinapatan siya. Hindi ba dati galit na galit yan inis na inis yan dito sa reporter ng Net 25 yung si Eden Santos. Isa rin yun. Hindi ko na nakita masyado yun na nagtatanong dito. Ang dami rin naiinis nun ng mga na mga tao kapag nagtatanong na yun kasi parang sinasagad din ito si Claire Castro. Ngayon, nako. Matindi itong si Ivan Mayrina. Gusto-gusto ko magtanong talaga.
Kapag nagpa-press briefing, ay nako. Sabi sa makadipo-dipote si Claire Castro. At bakit kasi hindi na lang magsabi ng totoo? Mahirap ba magsabi ng totoo? Ang totoo ba? Hirap talaga ipaliwanag. Mas madali pa ipaliwanag kapag kasinungalingan ang ibigay mong statement dito sa mga nagtatanong sa'yo. Ang hirap no? Yung hindi totoo, mas madali sa kanyang i-explain. Pero yung totoong nangyari, hindi niya pwedeng ma-explain. Kasi pilit niya talagang ibahin yung kwento. Kapag spokesperson ka, kapag ikaw nag-deliver ng mensahe dyan sa Malacanang, dapat totoo naman. Hindi yung, alam natin na hindi talaga ito nanggaling mismo sa Malacanang, yung mga sinasabi niya. Sa kanya daw, sabi siguro, pabayaan na lang ako dito. Ako bahala dito. Basta ito yung sasabihin ko doon. Hindi kayo magsisisi sa serbisyo ko nito. Talagang service to the max ang ko nito. Ipagtanggol ko kayo. Yung mga media yun, bago pa yung mga tanong nila ni Ivan Mayrina at saka itong sa ABS-CBN, ay matindi rin Kailan dito ako natawa? Natatawa ako sa pagmumukha nito ni Claire Castro. Tapos, ang mga sinasabi nito, wala nang naniniwala. Pwera na lang siguro doon sa mga sobrang loyalista. Naniniwala pa din nito. Kasi, ang talino nga daw Paano naging abogada to? Kung ganito man lang magsalita. Abogada ba talaga to siya o nagiging buba na talaga? Minsan di mo maiwasan maririndi ka sa kanya. Maririndi ka talaga manunood dito sa kanya. Imbis na halip na nga tama yung isasagot mo dito. Ang kanyang isasagot, maling-mali talaga. Ibahin na niyo yung tanong, ibahin na niyo yung sagot. Basta, galit ako dito sa tao na to. Mga Duterte, galit ako dito. Pati nga si Amy Marcos dito, galit na galit siya. Anong pakialam mo dyan sa mga pamilya na yan nag-away-away na? Halimbawa ako ang tagapagbitaw ng salita dyan sa Malacanang. Sabihin ko na, ito kasi, kasi to, sagutang pamilya kasi to, kaya hindi ko to pwedeng pasukan ganito kasi sila ang may nakakaalam niyan Yung mga sinasabi ni Amy Marcos, yun ang nakikita niya na kasi sila naman talaga ang pamilya. Ay ako dito, sa trabaho, ito yung nakikita sa ating presidente. Pero babayaan na lang natin yung mga issue na yun kasi kanila na yun. Hindi yung parang magsalita ka doon na kasali ka doon. Parang membro ka ng pamilya. Parang mas may alam ka pa ni Bongbong Marcos kay ni Amy Marcos na sila yung isang pinanggalingan nila ng na mga magulang. Tapos, ikaw yung tulo dipinsa. Idipinsa mo pa ba yan ng ganyan na buti nga yan, sinabi ni Amy Marcos. Aware na lahat ang mga tao. Tapos, nung panahon ng bago mag-eleksyon, pumunta sa St. Luke's, may resulta na, clear naman daw, wala naman. Hindi mo nga siguro, daw ka nga Puro ka na nga lang yan. Basta, dipinsa ka lang ng dipinsa. Yun lang nakikita ko talaga. Ang hirap nitong mag-spokesperson ka na ang daming naiinis sa'yo. Kasi, nakakababa ng credibility ba sa tao na nidipinsaan mo at ikaw rin mismo. Hindi kagaya ng ibang spokesperson na makikita mo na ang ganda pa magpaliwanag. Natandaan ko pa dati yung mga spokesperson dyan dati na sa Malacanang nung panahon ni Gloria Arroyo yata yun, si Ignacio Bunye. Okay yun mas gusto ko rin yun. Although di pa kumahan mas doon sa ganito mga politika-politika, pero mas okay man yun. Tapos kay yung kay Pinoy, yung sino ba yung apelyido, okay rin yun. Maluma na yun,
kay Pangulong Duterte. Okay naman din sila ni itong si Harry Roque. Mukhang may pagka rin, pero mas iba talaga si Claire Castro. Babae pa naman. Harry Roque, si Sal Panilo. Di ba? O si itong si Defensor. Si Mike Defensor, nagiging spokesperson ni Gloria Macapagal-Arroyo yan eh. Kaya lang, ito ngayon, kakaiba talaga to si Claire Castro. Sa lahat ng mga spokesperson ko na nakikita ngayon sa Malacanang na ubod ng pagkasinungaling, wala nang katulad nito ni Claire Castro. Kaya itong mga media ngayon, sa kumpul-kumpulan dyan, sigurado yan sila na laman sa kanilang kumpulan itong si Claire Castro. Kasi iba eh. Ang siguro, no, kapag nandiyan na, itisismis mo yan. Chismis nga tayo dito na nanood lang tayo sa kanya mga sagot. Yun sila pa kaya, nandun sila nagtatanong. Siguro paglabas siguro niyan na ayan na. Ayan pa yung mga dito na yun. Ganyan dito ba niya? Ano ba yung tawag niya? Ng damit niya. Di bagay, no? Parang para sa akin hindi siya bagay ang suot ng ganyan. Tapos magsalita pa na, nako, parang laging basa. Alam nyo na yon. Buisit talaga sa masisira araw mo kapag nanood ka sa kanyang mga interview. Kasi haluan kasi siya ng mas marami yung pagkasinungaling kaysa totoo. Di ba? Sobrang siyang bilib kay Bongbong Marcos. Sabagay, trabaho niya yan kasi siya pinapasweldo dyan kay Bongbong Marcos. Tayo nagpapasweldo sa kanya eh. Ay, nako naman, Claire Castro. Kailan ka kaya matanggal din dyan sa pwesto mo? Kasi ito siya vlogger. Kaya yung estilo kasi niya, hindi talaga bagay dyan sa kanyang trabaho. Doon sa vlog, tingnan niyo yung mga vlog niya na. Mas nakakarindi ang kanyang mga vlog. Grabe pag umatake. Grabe talaga. Super atakador talaga to siya. Attack dog talaga.